Tapat dapat, laging maaasahan at hindi ka iiwan. Tapat dapat, likas sa puso ang kabutihan, pagsisilbihan ang inang bayan. May paninindigan at takot sa Diyos, karapatan mo ang unang katarungan para sa ating lahat. Dun na tayo sa tama, tapat dapat. Kasing init at kasing sigasig ng ating kasalukuyang administrasyon sa pagsisikap na ipagpatuloy ang nasimulan at tiyakin na makinabang ang mga mamamayan sa ating mga programa at ang ating mga proyekto. Isa na rito ang kaabang-abang na pagtatapos ng Mawag Maragusan Caraga Road, ang Carmen Tagum City Coastal Road, ang Tagum City Bypass Road, at ang pinaka-aasam ng Mindanao Railway Project Phase 1. Kapag po, itong malalaking proyekto na ito ay natapos na ito, hindi lamang ginhawa sa biyahe ang mararamdaman natin, hindi ang mas mabilis din ang pagpasok ng kaunlaran dito. Bukod po niya, ating itatayo ang 7-story hospital na magiging Davao Regional Medical Center sa Pocot, Tagum City, nang naglalayon makapaghatid ng dekalidad at maaasahan na serbisyo medikal. Ating din pong isinasaayos ang New Visayas Tulalian Farm to Market Road na magpapabilis ng transportasyon ng mga produkto mula sa mga sakahan tungo sa merkado. Gayunpaman, kinakaharap ng sektor ng agrikultura ang isang matinding hamon ngayon. Ayon sa pinakahuling datos na aming nakita, mahigit 1,000 pamilya sa 16 na barangay sa Davao Region ang lubhang naapektuhan ng El Nino at ang pagtagtuyot na dala ng El Nino. 50 milyong pisong halaga ang pagkalugi na naranasan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Wala nang mas bibigat pa sa pakiramdam na masaksihan na unting-unting namamatay ang mga pananim o natatayuan ang mga palaisdaan dahil sa matinding tag-aral. Kaya po ay hindi po namin kayo pababayaan. Kayo po ang sandigan ng ating bayan sa pag-unlad, kung kaya't hindi kami titigil sa pag-aagapay sa inyong lahat. Makakasiguro po kayo. Makakasiguro po kayo na ang nasyonal na pamahalaan at ang mga local government ay nagtutulong-tulong upang agaran may paabot ang mga ayuda para sa mga pagsasaka, mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ang opisina ng ating House Speaker Martin Romualdez ay mamamahagi din ng bigas para sa mga benepisyaryong naririto sa panig po ng DSWD. Sa DSWD po ay nakapaghanda po tayo ng mahigit ng 19,000 na food pack na nakakahalaga ng higit 15 milyong piso. Bukod po riyan, mag-aabot ng 10,000 piso na tulong pinansyal sa 10,000 benepisyaryo sa bawat probinsya ng Davao Region. Sa inyong lugar po ito, sa Davao del Norte, ay aabot sa 10 milyong pisong halaga ang tulong at ayuda sa mga magsasaka at mangingisda ang may ibabahagi ngayong araw. Ilan lamang po rito ang mga unit ng rice combine harvester. Nakita ko nandiyan po ang floating tillers, walk-behind transplanters at 4-wheel tractor na ibinibigay sa Purok Pang-up at Purok 4, Anibungan Carmen Irrigators Association. Nandun po sila at nakahila na po yung ating mga gamit na dinala. And then, yan po yung nakikita nyo na hindi yan lamang sample lang yan. Siguro, yung mga harvester, yung mga tractor, titatatong po yan, yung mga pangkams, marami hindi po yan, marapos naman isipin yun, dalawa lang yung dinala namin, at tatlo lang yung dinala namin. Hindi po, para lang masaksihan natin ang pag-turnover
Kaya nandito po sila. Ngunit yung ibang mga gamit, ibang mga makinarya ay naipadala na namin sa iba't ibang bahagi ng iba't ibang probinsya. Magbabahagi din po tayo ng mga kambing at kagamitan sa pagpapalaki sa kanila. Hanap din natin na may angat ang kalakalan ng nyugan sa inyong probinsya. Kaya po, nagbibigay po tayo ng maraming sisidlan at pataba na bahagi ng ating coconut fertilization project. Para naman sa ating mga mangingisda, ay i-turn over po natin ang 30 unit na bangkang gagamitin sa pangingisda, ang FB Pagbabago Boats. Inatasan din natin ang mga ahensya sa pangunguna ng DNR at BIFAC na payabuin ang mga supply ng isda sa pamamagitan ng aquaculture production na pagtatanim sa ating mga mangrove areas. Ito ay bahagi ng halos 60 milyong pisong nakalaan para sa distribusyon ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda sa inyong rehiyon upang makabangon tayo muli mula sa pinsalang dulot ng El Nino. Kasama po dyan ang tulong pinansyal, suportang teknikal at iba pang nakakalagang programa mula sa DA, sa DTI, sa DOLE at sa TESDA. Nagbigay na rin po ako ng direktiba sa DPWH, sa Public Works, na pabilisin ang pagkumpleto ng mga natitirang flood control project dito. Dahil po, naramdaman po natin yung tagtuyo. At yung flood control project ngayon po, iba po ang aming design na ginagawa. Ang flood control project ngayon po ay hindi lang ang para sa flood control. Nag-iipon din tayo ng tubig at para sa irigasyon, para sa fresh water supply ng ating mga iba't ibang household. At lalagyan po natin kung kakayanin po, kung tama po, lalagyan po pa natin ngayon ng solar. Sila yung nakalutang na solar para meron din tayong makukuha kuryente na libre galing sa araw. Pagsusumikapan natin na mas lalong madaling panahon ay walang Pilipinong nakalubog sa baha at sa kahirap. Ito po ang bagong Pilipino. Sa panahon ng tagtuyot at tag-ulan, naagapay niyo kami sa pagbangon tungo sa mas maunlad na buhay. Sa inyong suporta, mga dasal, at patuloy na pagkakaisa, matutupad po natin lahat ng ating pangarap para sa tagong na magtatagumpay tayo na isulong ang malawakang pagbabago sa buong Mindanao at sa buong Pilipinas. Sama-sama po tayo at mangarap tayo at kumilos para sa isang bagong Pilipinas. Daghang salamat. Mabuhay po kayong lahat at naundan.